Hello mga ka-Merry Tales! A pleasant day to each and everyone! Maglalambing po uli ako. Please, don't forget to subscribe, like, share, and comment. Tara, muli nating tuklasin ang iba pang mga karanasan ni Inang. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, itago nyo naman po ako sa pangalang Ria. Ako ang bunsong anak ni Inang Dameng. Ang kwento natin ngayon ay isa pa rin sa mga karanasan ng aking inang. Tatlo kaming magkakapatid na babae at iisa ang lalaki. Si Ate Aya ang panganay, ang kuya ko ang pangalawa, si Ate Rosalie ang pangatlo, at syempre, ako ang bunso sa magkakapatid. Ang sentro ng ating kwento ay tungkol sa ate kong si Rosalie at sa mga pamamaraang ginamit ni Inang para maalagaan siya. Natatandaan ko pa na nagdadalaga na si Ate Rosalie noon. Kaming dalawa ang pinakamalapit sa isa't isa sa aming apat. Marahil ay dahil kami ang magkasunod. Kahit na malayo ang agwat ng edad niya sa akin, ay naging magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. 7 taon na kasi siya nang ipinagbuntis ako ni Inang. Akala nga nila siya na ang magiging bunso. Pero hindi naging dahilan yon upang hindi kami magkasundo. Pareho kami ng mga gusto. At saka kami ang naging magkabarkada noon sa kabila ng agwat ng aming edad. Si Ate Aya kasi ay maagang nagtrabaho sa pabrika hanggang naging supervisor siya ng isang garment factory, kaya sobrang busy siya. Ganun din ang mga katrabaho niya na rin ang naging circle of friends niya at palagi niyang nakakasama. Ang kuya ko naman ay nagwo-working student. Nagtatrabaho siya bilang agent habang nag-aaral ng aeronautical engineering dun sa Nichols Air Base, or kilala sa tawag na PATS, yung eskwelahang pinapasukan niya. Isa siyang agent ng mga sundalo at ang direct boss niya ay isang general. Kaya kami lang ni Ate Rosie ang palaging magkasama noong panahong kapwa na kami nag-aaral. Grade 1 na ako noon sa edad na 5 taon. Ayaw talaga akong tanggapin noon dahil napakabata ko pa raw para maging grade 1. Ngunit, itinakbo ko ang librong nasa lamesa ng guro, yung abakada, at binasa ko yun sa malapit sa guro. Kumuha rin ako ng chalk at tumakbo papuntang pisara. Isinulat ko ang aking pangalan, birthday at address sa blackboard. Kaya natuwa ang teacher sa akin at sa sobrang tuwa niya ay inilista na lang ako at isinama sa mga grade 1 pupils section 1. Kasi kaya pinilit kong tanggapin ako. Gusto ko na kasing manirahan sa bayan. Kasama ko si Ate Osi. Ako lang kasi ang laging isinasama ni Inang sa bukid. Kasi daw, hindi pa naman daw ako nag-aaral. Kaya dahil naiinip ako sa bukid, pinilit ko na talagang matanggap ako sa school. Pero hindi ko naman yun magagawa kundi dahil kay Inang. Magaling magturo si Inang. Kaya maaga akong nakasulat at nakabasa. Pero rin, ubod ng higpit magturo si Inang. Sobrang istrikto. Pag hindi ko agad matandaan ang itinuturo niya, may nakahandang pamalo sa tabi niya. Pag nagkamali ako, matapos niyang ulitin ng 3 beses, hinahataw niya ako sa kamay ng patpat. Kaya sobrang focused ako tuwing nagtuturo siya para hindi ako magkamali.
Buti na lang, matalas ang memorya ko kaya minsan lang ako nahataw ng patpat. Hindi na yun naulit. Aba, masakit kaya? So, kinakailangan kong maging matalino para hindi malatayan ng patpat. Iyon ang isa sa mga tinetreasure kong moments. Yung moment na isa sa dahilan kung bakit ako nagseryoso sa pag-aaral. Dala-dala ko hanggang makatapos ako ng mataas na degree. Mga pamana ni Inang, yung virtues of hard work, patience, dedication, and goal-oriented. Habang nagkukwento ako ngayon, oh my God, how I missed her so much. Punta na po tayo sa pagdadalaga ni Ate Rosie. Ligawin kasi ang ate ko. Malakas ang sex appeal niya sa opposite sex. Ang dami niyang manliligaw. Yung iba ay ako ang niririgaluhan para ilakad ko sila sa ate ko. Hindi ko naman din sila masisisi. Maganda ang kapatid ko. Sexy magdamit. Palibhasa't makurba ang kanyang katawan. Kahit nakamaong jeans lang ito, hapit na hapit kung magsuot. Nauso kasi noon yung patusok, yung parang 5 or 6 inches lang ang luwang ng laylayan at dikit na dikit sa balat ang pantalon. Minsan ay may mga zipper sa gilid para madaling isuot at hubadin. Tapos, mahilig din siyang magsuot ng fit na t-shirt. Nabanggit ko ang mga manliligaw dahil may kinalaman ang paksang ito sa mga kakaibang kwento ng buhay ni Inang. Noong mga panahong iyon, napapansin ni Inang na sa tuwing pupunta siya sa banyo, yung banyo na nakabukod sa bahay namin, nasa labas siya ng likurang pinto. Pero nakadikit din naman siya sa bahay. Tuwing pupunta siya doon, nakikita ni Inang na palaging may 2 tasa ng kape sa loob at minsan ay may plato rin. Nagtataka siya kung sino naman ang gagawa nun? Sino ang kakain sa CR at sino rin ang mag-iiwan nun? Madalas niya daw itong nakikita at nililigpit na lamang niya ang mga iyon kapag nakikita niyang naiwan doon. Pero dahil nga busy si Inang sa paghahanap buhay, hindi niya mababantayan ng 24/7 si ate para makita mismo niya kung siya nga ang nagdadala sa CR ng mga yon. Hindi naman si tatay. Tinanong niya na pati ako at syempre, hindi talaga ako yon, no? Kaya, iisa na lang ang posibleng gumagawa nun. Pero sabi ni Ate Rosie, hindi daw siya. Bakit naman daw siya magdadala ng pagkain sa CR? At ang tigas ng mukha niya pang sinabi kay Inang. Sabi niya pa, "Yaks! Kadiri!" So, ang ginawa ni Inang, inutusan akong bantayan ang kilos niya. Pasimple ko daw tingnan kung siya nga ba ang nagdadala ng kape at pagkain sa CR. Kaya, naging mission ko ang bantayan si ate. Ganoon na nga ang aking ginawa. Pasimple akong nakamatsyag sa kanya. Lalo na kapag nakikita kong nagkakanaw ito ng kape. Matapos magkanaw ng 1 tasang kape, ay nagpalingali nga ito na tila ba sinisigurado kung may tao sa paligid. Ako naman ay nakakubli sa divider kaya hindi niya ako makita. Nang masiguro niyang walang tao, ay maingat niyang kinuha ang 1 pang tasa na itinago niya sa likod ng termos. Tsaka muling nagkanaw ng 1 pang kape. Ipinatong niya ang 2 tasa ng kape sa platito
at saka dahan-dahang dinala sa CR dun sa labas ng bahay. Meron naman kasing CR sa loob ng bahay, pero mas pinipili niyang sa labas mag-CR. Maya-maya pa ay pumasok uli si ate. Kumuha siya ng pinggan at nilagyan niya ng mga prutas na saging at mangga yung isang pinggan, habang ang isang pinggan naman ay nilagyan niya ng pritong manok at kaunting pansit na niluto ni inang kaninang umaga. Pagkatapos ay lumingali nga uli siya kung may taong nakatingin sa kanya. At nang masiguro niyang wala, ay muli siyang dumiretso sa CR papunta sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong sumunod at sumilip sa likurang pinto. Mula doon ay naririnig kong may kausap si ate sa loob ng CR. Ngunit hindi ko makita dahil nakasara ang pintuan ng banyo. Naririnig ko pang tumatawa si ate. At wari bang may nagpapatawa sa kanya kasi tuwang-tuwa siya eh. Nang marinig kong nagpapaalam na siya sa kausap niya, ay dali-dali akong pumasok sa pinto at tuluyan na akong dumiretso sa loob ng bahay upang hindi niya malamang sinusubaybayan ko siya. 3 beses sa isang linggo niya ginagawa iyon. Sinabi ko yon kay inang, yung mga nakita ko. Mula noon ay hindi na muna pumunta si inang sa bukid. Nagpasya siya na magtatayo na lamang siya ng tindahan sa tabi ng aming bahay upang yun muna ang kanyang pagkakitaan. Tinawag niya minsan ang ate ko. Hinawakan niya ito sa ulo, ganun din sa pulsuhan. At tiningnan niya rin ang mga kamay nito. Pinagpantay niya ang 2 kamay ni ate. Tinitignan niya ang 2 hinliliit sa daliri nito na waring may sinusukat sa magkabilang kamay. Napailing-iling si inang. Nakatayo ako malapit sa kanila. Kaya nakita kong malaki ang haba ng kanang hinliliit ni ate kaysa sa kaliwa. Halos kalahati ang diferensya. Dali-daling kumuha ng planggana si inang na may lamang tubig. Nagsindi ng kandila at ipinatak iyon sa tubig. Ang kandilang pula, pagpatak sa tubig, ay naging itim. Kaya, ang nabuong imahe ay kulay itim rin. Agad kinuha ni inang ang imaheng nabuo sa kandila. Itinapat niya iyon sa ilaw at sinipat-sipat iyon. At pagkatapos ay iiling-iling na nagdasal. Pumikit ito ng taimtim at nanalangin. Sumunod na ang kanyang mga usal na salita. Naririnig ko pero pabulong niya lang iyong sinasabi. Hindi ko naiintindihan ang mga salitang iyon. Kakaiba siya. Agad gumawa si inang ng kalmen. Kalmen ang tawag sa pangontra na may inilalagay siya na ibinabalot niya iyon sa pulang tela at tinatahi niya yon. Sinabitan din niya iyon ng maliit na pardible at nang matapos niya ng tahiin ay ikinabit niya ito sa damit ng ate ko. Subalit, dahil magkasama kami sa kwarto ni ate, nakikita kong inaalis niya ang kalmen o yung pangontrang ginawa ni inang. Itinatago niya yon sa drawer ng lamesa niya. Kaya palagi naman siyang naririnig na nagsasalitang mag-isa at wala kaming nakikitang kausap niya.
Naisip ko pa nga na baka nababaliw na siya. Pero nagalit si Inang nang sinabi ko yun. Ang sabi ni Inang, hindi nababaliw ang ate mo, Rhea. Nakakatuwaan lang siya at nagugustuhan lang siya ng itim na duwende na lagi niyang kausap sa CR. Napatahimik ako, pero nagtanong pa rin ako kay Inang. Bakit naman po sa dami ng lugar sa CR pa talaga sila nag-uusap? Sagot naman ni Inang, dahil malapit lang doon ang bahay niya. Napamulagat ako. Bukod sa first time kong nakarinig ng tungkol sa itim na duwende, ay may bahay pa ito malapit sa CR? Saan po doon, Inang? Wala naman pong bahay doon sa likuran natin. Maliban sa lumang koral ng baboy na hindi na ginagamit taaniman ng mga kamote ang likuran natin. Muling nagpaliwanag si Inang. Ang sabi niya, Rhea, anak, sa likuran ng koral ay may punso. Yung lupang nakaumbok sa gawing kanang bahagi ng koral sa likuran. Napatanong uli ako kay Inang. Matagal nyo na po bang alam? Ang sabi niya, matagal ko na iyon nakikita noon pa man tuwing magwawalis ako sa likuran. Medyo maliit pa lang iyon noon. Ngunit ngayon ang tignan ko uli tumaas at lumaki na yun. Bigla akong napatanong uli. Sabi ko kay Inang, Inang, paano po yun? Okay lang po bang nakikipagkaibigan si ate sa duwendang itim? Napabuntong hininga si Inang. Sabi niya sa akin, Rhea, ang pagkakaibigan ay okay lamang. Ngunit, iba ang intensyon ng duwending itim sa ate mo. Nagugustuhan niya ito at gustong isama sa kanyang kaharian. Kaya hindi siya dapat mapakain ng kaning itim. Dahil kung hindi, ay tuluyan na natin siyang hindi makikita. Tuluyan na siyang mawawala sa atin. Kahit bata pa ako, ay nauunawaan ko si Inang. Nang hapong iyon, nakita kong nag-uorasyon si Inang matapos manalangin. Makalipas ang 1 oras ay naghanda ito ng masasarap na pagkain. Inilagay niya sa isang malaking bandehado ang mga inihahanda niyang pagkain. Mayroong 1 buong relyenong manok na may palaman sa loob. May pansit, may bibingka, tsaka may suman. Kasama na rin ang mga prutas na inilagay ni Inang sa basket. Pagkatapos ay muling umusal ng mga hindi ko naiintindihang mga salita. Matapos yun ay pumunta ito sa may likod ng koral. Doon sa punso. Inilapag niya ang pagkain sa tabi ng punso. At saka muli siyang umusal ng mga banyagang salita na hindi ko talaga maintindihan. Naglagi siya doon na parang may kinakausap, ngunit wala naman akong nakikita. Makalipas ang 1 oras, ay pumasok na si Inang sa bahay. Ikinuwento ni Inang sa akin na nag-alay daw siya sa itim na duwende para makiusap na huwag nang gambalain ang ate ko. Para kasing nawawala na ito sa katinuan. Nitong nakaraang buwan palaging nagsasalitang mag-isa. Laging nagsasalita na kung parang may kinakausap, ngunit wala naman. At maraming kapitbahay na ang nakakakita sa kanya sa ganoong pangyayari. Naririnig ko nga sa tindahan kapag nagbabantay ako. Tinatawag nilang praning si ate. Sinasabihan ko nga sila na isusumbong ko sila kay Inang. Kaya tumitigil na sila, pero
nagtatawanan pa rin sila. Iniisip talaga nila na nababaliw na ang kapatid ko. Ipinaliwanag sa akin ni Inang na ang akala ng marami, ang mga itim na duwende ay masama. Pero ang sabi ni Inang, ang itim na duwende daw ang pinakamabait at magiliw sa lahat ng kulay ng mga duwende. Nagbibigay din daw ito ng ibayong swerte sa nagugustuhan nito. Yung iba naman ay nagiging sobrang buenas daw sa anumang larangan na papasukin niya. Sabi pa ni Inang, naniniwala daw siya na tutupad ang duwende sa pinag-usapan nila kung talagang mahal niya ang kapatid ko. Makalipas pa ang ilang oras, ay muling bumalik si Inang sa punso. Hindi ko nakikita ang kausap niya, ngunit nakita kong masaya si Inang habang kumakaway sa hindi ko nakikitang kausap niya. Sabi ko kung nagtanong kay Inang kung anong nangyari. Ang sabi niya sa akin ay tinanggap daw ng itim na duwende ang kanyang alay. Alay pala ang tawag dun sa mga pagkain na dinala niya sa punso. Nangako daw na hindi nagagambalain ng itim na duwende ang ate ko. Sabi rin ni Inang, sinabi sa kanya ng itim na duwende na maraming pagsubok ang haharapin sa buhay ng ate ko. Kaya gusto niya daw isama sa lugar niya para maproteksyonan niya ito. Ngunit pumayag din ito na huwag nang gambalain ang kapatid ko dahil nga sa pakiusap ni Inang. Bukod doon, nagwika daw ang itim na duwende kay Inang. Ang sabi daw, si Rosie ay may mga pagsubok na kakaharapin sa kanyang buhay pag-ibig sa taong pipiliin niyang samahan. Ngunit, gagabayan ko siya. Sa bandang huli ay makakamtan niya rin ang kaginhawahan dahil sa lalaking pipiliin niya. Ang sabi ng itim na duwende. Hindi na daw siya kailanman magpapakita sa ate ko. At sabi naman ni Inang na kapag nangako daw ang mga iyon ay tinutupad naman nila. Natuwa daw si Inang sa pangunawa ng itim na duwende. Ngunit, nag-aalala siya sa sinabi nitong mga pagsubok sa relasyon na kakaharapin ng ate ko. Lumipas pa ang mga taon at nakapili na nga ng magiging kabiyak ng puso si ate. At nagkatotoo ang sinabi ng itim na duwende. Nang banggitin ko kay ate kung naalala niya pa ang sinabi ng duwende, ang sabi niya sa akin, "Hay naku Ria, tigil-tigilan mo ako diyan sa duwending sinasabi mo." Hindi niya talaga naaalala ang mga nangyari sa kanya. O baka naman ayaw niya lang aminin. Siya lang sa sarili niya ang niloloko niya. Kami ni Inang, alam namin ang nangyari noon. Bilang patotoo, ang mga sinapit niyang pagdurusa ng mahabang panahon sa piling ng naging asawa niya ay nasabi na noon pa man ng duwending itim. At nagkatotoo rin na sa bandang huli ay giginhawa ang buhay niya dahil na rin sa lalaking pinili niya. Nang mamaya pa kasi ang kanyang asawa ay napunta sa kanya at sa mga anak niya ang lahat ng kayamanang naipundar ng lalaki. Kahit na nga ba nagdusa siya sa piling nito, sa bandang huli ay siya pa rin ang nagwagi dahil siya ang legal wife. Okay, pansamantala uli nating puputulin ang kwento ng karanasan ni Inang. Abangan niyo po ang karugtong sa aking next episode. Well, life is so mysterious, complicated, a puzzle
We do not know what lies ahead and beyond. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Please click the notification bell for more updates. Before I say goodbye, I would like to thank the following people. My warmest greetings to Noel, Cello, Nikki, and Barish. Thank you guys for serving as the candle in my journey that gives me light, hope, and inspiration. A heartfelt hello to Kuya Obet of Tiktilaok Stories, CG Silva, Bebot Gasta, Indie Writer, Antingera, Team TV Stories, Ominous Cookie. Salamat guys! Thank you sa support! Please po, pakivisit po yung mga channel nila. Magagaling po silang lahat na content creators. Hello to my beautiful niece, Geraldine Margallo, ganun din kay Esok, kay Nash, at kay Ronan. Hey Ronan, napanood ko yung video mo. Ang galing mo doon. Congratulations! Hello din kina Lucy, Josie, at Romy. Sila pong lahat ay magkakapatid. From Sitio Tanag, Barangay San Jose, Antipolo, Siri. Hello to Barrett family, Elaine, Gerald, Cynthia, and Romy. From Indang, Cavite. Condolences po sa inyo. A pleasant day to Valentin, Lolit, Nenita, and Angela Distura. Evelyn and Ray Cobol, Richard, Glory, and Saputil family. Lahat po sila ay from Silang, Cavite. A wonderful day to Pau Nones E. Ambat, Ray Ambat and family, kina Bong, Andres at Ate Denang, kay Ninang Violi at sa kanyang pamilya. Kamusta po kayong lahat na mga taga San Luis, Pampanga? Hello to Azim Naimat of Pakistan, Erwin Esquerdo of Australia, and of course, the very charming Josa David from Barcelona, Spain. Stay safe, guys! To my co-Wattpad writers, continue writing, #padayon. Guys, always stay safe, be blessed, and have a wonderful day. See you on my next episode. Bye!